Sa lahat, magandang umaga sa mga nakangiti at masayang mukha. Kasi bakit? Kasi napakahalaga ng bawat na salita ng Diyos na kung saan ay ito yung ating buhay, the Word of God. Ito yung ating, kung bakit tayo narito sa mundong to, na kung saan ay lumalanas tayo ng mga problema na bigla na lang darating sa ating buhay. Pero dito po sa ating topic ngayong umaga, ito ay nasa book ni James. Turning Trials into Triumph. Ito po yung ating topic ngayong umaga. Pero bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Tayo po yumuko at pumikit. Heavenly Father, sa umaga pong ito, thank you po sa pribilehyo na ako po, O Lord, ay tumayo ngayon sa iyo mo pong salita. Kaya mo nga po, Panginoon, ang aral at turong ito na nakasulat sa James, ay ikaw po, O Diyos, ang isang manguna po sa akin. Hindi po yung aking karunungan, katalinuhan, Lord, kundi ikaw. Ang makita ng bawat isang naririto na may paningin at may pandinig. Na makikinig ngayong umaga na dito, O Diyos, ay mauunawaan namin kung paano kami maging isang mananagumpay na mananampalataya. Kaya mo po, Panginoon, nasa pamamagitan, Panginoon, na living testimony dito po sa book ng James, na kung saan ay the trials and temptation. Kung paano ito napagtatagumpayan. Kaya hayaan mo po, Panginoon, na sa akin po, Lord God, na pagtayo sa iyong salita, ikaw pong manguna sa akin. Tago mo po ako sa iyong likuran, at ikaw lamang, O Diyos, ang siyang makita ng bawat isang naririto. Nako, Lord, ay isang vessel lamang na daluyan ng iyong pong salita. Thank you po, Lord, na sa umagang to, andito po kami, inuna ang gawain para sa iyo. Ikaw po, Lord, ang mahalaga sa buhay namin kung bakit kami ngayon ay naririto pa sa mundong aming ginagawa. Maraming pong salamat na sa bawat puso at isipan na naririto, na nakikita mo, Panginoon, ng inyong mga paningin. Lord God, patuloy magre-rema ang bawat salita mo sa buhay po ng bawat isa. Thank you po, O Lord God, na ako ay isang buhay na patotoo mo, O Diyos, kung paano mo ako tinulungan. Kaya, Lord, hayaan mo ito ay maibahagi ko po na kung saan mananatiling buhay na pagpapatotoo sa iyong mo pong ginawa, tulong at kalakasang ibinigay mo po sa akin. Kaya Lord, maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, amen. Sige po, turning trials into triumph. Sa Tagalog po nito, mula sa panlupaypay, tungo sa tagumpay. Ano po? So, sabi dyan sa James chapter 1, verse 12, ito po ay hanggang verse 16. Ano po? Dito po ay tinutukoy ang tukso at ang pagsubok. Ang sabi po dyan, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya'y subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So dito po, sa trials, ano po, dito sa pagsubok, mapalad ang mga tao na kung saan nagtitiis. Ano yung pagtitiis na ginagawa niya? Tinitiis niya kung ano yung kanyang nararamdaman, nakikita ng kanyang paningin, na kung saan ay andun yung pagsubok na kinakaharap mo na hindi mo din dapat na ito'y ipaisang tabi.
Dahil kasi, bakit tayo sinusubok? Sinusubok po tayo ng Diyos. Ang bawat tao ay sinusubok. Anong sinusubukan ng Diyos sa ating buhay? Iyon ay yung ating pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala. Sabi diyan, trusting God through trials pushes us toward the Christ-like maturity. Ito yung magtutulak pala sa atin, yung pagsubok, para tayo mag-mature. Para tayo maging si Jesus. Ano po? Na nag-mature. Ano po? Dahil sa kanyang love, patuloy na pangangaral, nung siya'y nandito, siya'y nagtuturo. Buong tiyaga. Nagtiis siya. Dumadanas siya ng gutom. Nararanasan niya dahil kasi nasa katawan siya ng body ng tao. So, sabi nga, of trusting God more and more, na nakatanim deeply and with greater endurance, that choice to keep trusting God in the midst of trial. Doon daw natin mauunawaan na ito balang pagsubok na ito sa atin ay isang paraan ng Diyos para tayo mag-mature. Saan tayo magmamature? Sa ating faith, sa ating trust kay God. Dahil kung hindi, mananatili tayong parang halaman na bonsai, hindi lumalaki. Pumupunta tayo ng church hanggang doon lang. Nagpupuri. Sumasamba. Pero nasaan? Yung faith mo, kung pagdating ng pagsubok, wala ka ba ng taglay nito? Where is your strong faith? Where is dynamic faith? Na natanim. Natanim ba deeply yung salita ng Diyos sa ating puso? At saka dito, tandaan po natin na yung pong in the midst of trial brings His blessing. Yung palang pagsubok sa atin, mayroong kapalit na blessing. So our circumstances may be hard, but we have His approval. Aprobado niya yung ginagawa niyang pagsubok sa iyo. Tingnan niyo po nangyari kay Job. Pinahintulutan niya si Satanas, nasubukin niya si Job. Yan ang aking matalino na anak. Ano sinabi niya kay Satan? Sige, subukan mo. Anong ginawa ni Satanas? Binigyan siya ng mga sakit. Yung kanyang katawan, ang dami sugat-sugat, nagnanaknak. Ano po? Tayo rin. Di natin alam. Sinusubok din tayo ng Diyos kung papaano tayo nagtitiwala, sumasampalataya sa Kanya. Kasi bakit? Kailangan mong mag-mature. Hindi habang panahon ang iniinom mo gatas. Hindi ka na baby Christian. Kinakailangan mag-mature tayo. Ano po? Ang sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ano sabi diyan? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang ito'y mapagtagumpayan. So, sino ang nagbibigay ng lakas? Ang Diyos, di ba? Hindi yung lakas ng tao, ito. Hindi. Kahit sabihin mong matipuno ka, kahit babae ka at lalaki ka, matipuno ka, yung lakas mo, hindi yun. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo, hindi tao. So, pag dumating ang pagsubok, hindi ka tatakbo sa tao. Ang takbo mo sa Diyos.
Kasi bakit? Siya magbibigay sa iyo ng lakas. Para ma-overcome mo. Di ba? Pag tayo nagka-problema, nagkaroon ng pagsubok, huwag tayong tatakbo agad sa kung sino-sino. Doon lang tayo lalapit sa higit na makakatulong sa atin. Doon sa Diyos na kahit hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. Alam niya kung ano problema mo dahil siya sumusubok sa iyo, sa akin, sa atin. So, ang sabi nga, no, mapalad yung taong nagtitiis ng pagsubok. Sapagkat kapag siya'y subok na, siya'y tatanggap. Yun na yung crown of life. The crown of life. So, di ba, meron tayong matatanggap pagka na-overcome natin yung pagsubok. Lahat tayo'y susubukin ng Diyos. Darating yung panahon. Kanya lang, iba-ibang uri ng pagsubok. Ang lahat ng pagsubok na ginagawa at gagawin ng Diyos, nababata ito kung ano ang attitude at character mo. Kung ano yung nilalabas ng bibig mo at ginagawa mo. Dahil sabi diyan, ano po, pagdating ng tukso, sabi diyan, huwag sabihin ni numan kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos kay hindi natutukso ng masama. At hindi rin siya nanunukso kanino man. So dito sa verse 13, ang sabi diyan sa James, huwag ninyong sabihin na tinutukso kayo ng Diyos pagka may kayo sinusubok. Siya'y hindi nanunukso, sapagkat ang Diyos ay banal. He is holy. Bakit kanya tutuksuhin? Hindi manunukso ang Diyos. Alam niyo ba kung sino ang manunukso? Si Satan. Kasi siya yung ating enemy. Enemy din natin ang ating sarili. Hindi natin alam yon, pero dito malalaman natin. Sapagkat tayo na nakakarinig, nag-aaral ng salita ng Diyos, alam natin kung ano ang nakasulat at nilalaman ng Biblia. So dito, makikita mo ang masama at ang mabuti. Dito sa binabanggit ni James, sa verse 14, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit dito. So ito yung sinasabi dito kay James. No? Ang bawat tao natutukso ng sarili niyang pagnanasa. Ano yung pagnanasang yun? Maraming bagay, hindi lang lust of the flesh. Pagnanasa na ikaw'y magnakaw, kumuha ng hindi sa iyo kahit na anong bagay na nakikita ng mga mata mo. Uy, tamang-tama. Wala akong ganong alahas. Wala akong diamonds are forever. Titingnan ko kung saan niya itatago at kukunin ko, nanakawin ko. Pagnanasa saan? Diamond. Sa alahas. Maraming pagnanasa. May pagnanasa din na sa magnakaw naman ng pera. Alam niya kung saan nakalagay na drawer. Nanakawin niya alin? Susi. Para mabuksan, makuhay pera at magkapera. Lalo na kung ang problema mo ay pambayad sa kuryente, pambayad sa bahay, pambayad sa tubig. Kakainin, nabibili ng bigas. So, yun ang naiisip ng taong may pagnanasa. At ganun din naman. Sabi nga, itong ating mga mata,
Ito yung nakakakita ng lahat ng bagay na nakikita natin sa sanlibutan to. Example na lang. Tayong lahat dito, merong mga cellphone. Totoo, hindi. May mga cellphone. Minsan, 2, 3 pa. No? So, alam nyo ba yung cellphone sa panahon ngayon? Ang cellphone ay ginagamit para sa mabuti. At ginagamit din yan para sa masama. Alam nyo ba kung bakit? Kasi dito, ito yung ginagamit ni Satan. Para ang mga tao, kasi may mata tayo eh. Bubukas ka lang ng cellphone. May makikita ka na dong babaeng nakahubad. No? Yung babaeng nakahubad na yon, natataypang ka pala. Kapit-bahay mo pala. Diba? So, sa pamamagitan ng cellphone, at nakikita nung sinendi ng post doon sa messenger, yung nakita nung lalaking yon, na-impart dito sa mind. Maganda pala yung kapitbahay namin to. Ang ganda ng katawan, bata. Sexy. No? So anong ginawa ng kaaway sa iyo? Totorturing ka ganyan. Araw at gabi, iniisip mo yung babae. Ano ngayon ang kahihinatnan? Lalapit ka na doon sa babae. Dahil nandoon na yung desire. Yan yung desire ng puso ng tao. Dito napakahirap na ikaw ay mapol. Bakit? Kasi para kang magnet na hihigupin nun. Ngayon, kung tayo ay hindi deeply rooted ang salita ng Diyos dito sa puso at saka dito, mahina tayong Kristiyano, madaling makakapasok ang ating enemy na si Satan. Dahil ang target ng enemy, itong mind. Ito yung battlefield. Dito siya bubulong. Ang ganda, di ba? Araw at gabi, tinitignan mo eh. Yun na lang, pati sa trabaho mo. Kulang na lang, isubsub mo yung mukha mo doon sa cellphone mo. Di ba? So, ano nagawa ng cellphone? Nagagawa yun para sa masama. Pero ang cellphone ay nakakabigay sa atin ng tulong. Bakit? Dito tayo nagko-communicate ng ating pamilya, ng ating mga anak, ng ating mga kasama sa brothers and sisters sa church. Dito tayo nag-uugnayan sa cellphone. Pero, hindi mo gagamitin ng cellphone para ikay magkaroon ng relasyon sa iba. Lalo na kung ikay may pamilya. Ang babae at ang lalaki. So dito yung sinasabing desire na kapag ka ito naakit ka. Saan? Anong sabi diyan sa desire? The word lust means kind of desire. No? Ito isang uri ng desire and not necessarily sexual passion. The normal desires of life were given to us by God. Binigay ng Diyos sa atin ito. Hindi masama ang sex. Kaya lang sumasama ang sex, nagagamit ito sa mali at sa masama. Ano po? So dito po makikita natin, no? Bakit ang sex ay hindi masama? Dahil dito nagpapunction ang buhay ng tao na ikaw ay nauuhaw, nagugutom. No? Kung wala ang sex sa ating buhay, no? Hindi masama ang sex, hindi bawal mag-sex. Pero dapat nasa tama, nasa mabuti. Hindi mapupunta sa masama. It will end sin para sa atin.
Kasi ang sex is a normal desire. Without it, the human race could not continue. Hindi magpapatuloy na dumami ang tao kasi kung walang nag-sex. Ano po? Sabi diyan, it is when we want to satisfy these desires in ways outside will. Ito yung ginagawa mo, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na iwanan mo yung pamilya mo? Sumama ka at ibahay mo ang ibang babae? Lalo na kung yung babae, single mother, may 2 pang anak. Eh di bubuhayin mo yun. Parang nangyayari dito, kumuha ka ng bato, pinukpok mo sa ulo mo. Dahil kasi, yung mind mo, napasok ni Satan na hindi mo alam. At yung pagpasok dito ng lust, sa nakita mong babaeng nag-send sa iyo, dito pumunta sa puso. So, ang namamayani ngayon sa iyo ay yung feeling mo. No? So, hindi mo na din nakita ng mga mata mo na binulag na si Satanas na para hindi mo na makita yung at maramdaman yung katotohanan na meron kang pamilya. Pero kasi ang paningin mo, saan nakatutok? Doon sa babae. Nasaan ang Diyos doon? Nasaan yung faith mo? Nasaan yung trust mo? Kung ikaw ay isang believer. Isa kang mananampalataya. So, dumadalo ka lang sa church, yung pagpasok ng naririnig mong salita rito, lalabas din bigla doon. So, hindi rooted, hindi deeply rooted sa ating puso. Kaya ang napakahalaga dito ay, pag dumating yung trouble sa buhay natin, hindi alam ng tatay kung ano gagawin. At hindi rin alam ng nanay ang gagawin. Kasi bakit? Apektado yung pamilya mo. At yung tatay naman, hindi rin niya napapansin yon. Kasi diretso na yung paningin niya doon sa babae. Pumokus siya doon. Pero ang sabi diyan, marriage is honorable in all. Ang kasal, ino-honor yun ng God. And the bed undefiled. At yun ding kalinisan ng higaan. Ito yung higaan ng inyong mag-asawa na hindi dapat marurumihan. So dito nakita natin, but lahat ng mga adulterers hahatulan ng Diyos. Sa Hebrew chapter 13 verse 4. Kinakailangan i-honor natin yung ating kasal. Kasi bakit doon ka nag-take ng vow sa harapan ng Diyos? Hindi mo kailangan na isipin mo sa sarili mo na ano lang naman to parang katunayan na nagpakasal kami. Pero hindi, plano nyo yun. Binuo nyo yun. At ang kayo'y ikasal, ang witness ay ang God. Kasi doon ka nag-take ng vow Sa hirap at ginawa tayo magsasama. Para ibig sabihin, wala tayong iwanan. Dahil bakit? Yung mga ginagawa ng mga babaeng mumurahin, na tina-target ay mga lalaki. Pag sila'y nagbili ng aliw, tumatanggap sila ng money. Kasi kailangan nila ng money. Ano tawag doon sa mga babaeng yon? Sila yung mga adulterer at sexually immoral. So, dito lamang sa isang pamilya, kasi umiikot ito sa isang pamilya Kasi bakit sa ating mga buhay, lalo na sa panahon ngayon, ang daming nasisira na pamilya. Kagagawan ni Satan. Kasi nakita niya ang kahinaan ng tao talaga ay sa laman. Ang target kasi ni Satan, tayo.
Lalo na tayo'y malapit sa Diyos, anak ka ng Diyos, at manggagawa ka niya. Target tayong lahat na naniniwala kay Kristo. Pero sabi nga, maging marangal sa lahat ang pag-aasawa. Kaya yung mga binata at dalaga dito, sabi dito, maging marangal sa lahat ang pag-aasawa. Hindi gawang biro ang mag-asawa. Sasabi mo, nagbibiro lang ako sa'yo nung pakasalan kita. Ganun yun? Sapagkat ang pag-aasawa ay hindi rin dapat dungisan ang higaan. So, kung ikaw ay nag-cheat sa asawa mo, doon pa sa higaan nyo, doon, no? Ito yung hindi dapat daw dungisan, ang sabi dito. Dahil sapagkat ang mga nakikiapid at mga ngalo niya ay hahatulan ng Diyos. Meron dito na binigay si James na ayon sa Bible commentary na kung saan ito ay nasa 4 stages. At iyon ay, number 1 is desire, deception, disobedience, and death. So, dyan sa 4 stages na yan, tinukoy natin ang desire. No? Dito sa temptation, ito ay isang opportunity na ma-accomplish mo sa mabuting bagay. Ito po, kapag tayo'y tinutukso. Bakit? Kasi alam natin, tinutukso tayo eh. Kumbaga, binubuli. Ito po. Pero hindi tayo dapat patangay doon sa panunukso at doon sa pagbuli. Dahil bakit? Pag tayo pumapatol, kasi ang mangyayari niyan, magwawar kayo sa pamamagitan ng salita. Kapag minura ka, mumurahin mo din. Kapag nanuntok, susuntukin mo rin. Hindi ganon ang pagharap. Kung meron ka mang gustong sitahin, hindi ganon. Hindi yung lakas natin ang gagamitin. Dito makikita natin kung ano ang ating gagamitin. Yung desire, sabi ko nga, akala natin yung desire ay yung lamang sa lust of the flesh. Marami. Sabi diyan, temptation is an opportunity, no, to accomplish a good thing in a bad way out of the will of God. Hindi ito sa kalooban ng Diyos, kundi sa kalooban mo lang. Hindi sa kalooban ng Diyos. Inagawa mo yung para ma-accomplish mo. Yung tukso. Pero sabi nga diyan, it is wrong to want to pass on examination, of course not. But if you cheat, at saka mo ito ipinasa, you have sinned. Ganon din naman, yung temptation to cheat is an opportunity to accomplish good. To cheat, to good things, no? Passing the examination in a bad way is not wrong to act. But if you consider stealing the food, you are tempting yourself. So kung tayo ay nagpapas ng examination na test at tayo'y nandaya, kakasala tayo. Ganon din yung nagugutom ka, wala ka naman perang pambili, nanakawin mo yung pagkain para ka kumain. So yun. Yun yung temptation na kung saan maraming bagay. Pera, alahas, pagkain, mandaya ka sa, halimbawa, may boyfriend ka, may girlfriend ka, may asawa ka, dinadaya mo, niloloko mo. Kasi sino ba ang the father of lies? Sino ba ang manloloko? Alam niyo ba na kapag pumasok yung tukso sa atin, si Satanas ang manunukso.
sa iyong liar. Yung katotohanan ang gagawin niyang mali. Kaya tayo ngayon, na mga tao sa panahon ngayon, kailangan tayong maging matalino. Hindi sa kalokohan, hindi sa masama. Maging matalino tayo sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Nag-aaral tayo, nagbabasa ng Biblia. Hindi naman natatanim dito sa puso, sa isip. Kaya si Satanas na nanunukso sa atin, madaling makapasok dito. Kasi sa pamamagitan ng ating dila na nagsasalita, bumubuga tayo ng masama at mabuti. Naririnig yan ni Satanas. Ganito pala to. Ganito pala tong uri ng Kristiyano. Madali ko itong magagapi. Alam niyo po ba na ang ating kaaway na si Satan, marami din siyang mga kampunya na may mga ranggo. May ranggo. Sasabihin ni Satan sa kanyang kampon, o yan, mahinang Kristiyano, kayang-kaya mo yan. Kaya dapat, yung salita ng Diyos, yun dapat ang nakatanim dito, tsaka dito. Pag nawala yun dito, at yung feeling mo, yung puso mo, makakaramdam. I'm in love again. I'm in love again. So, yung binuka mo ng dila mo, narinig ni Satanas yun. Kaya bawat makita mo ngayong babae, gusto mo. Dahil sa ipinost sa iyo. So, dito, hindi natin dapat titignan yung mata natin na nakakakita. Bubulagin niya ni Satanas para hindi mo makita yung mabuti, kundi pasama ng pasama. Kasi malululong ka ron. Malululong ka ron. Isasadlak ka nun sa kasalanan. Kaya dapat, dito sa desire natin, o-overcome natin. Number 2 is deception. Anong sinasabi sa deception? Ang deception, ito nga yung panlolokot pang daraya. Panlilin lang sa atin ni Satanas. The act of big or small, cruel or kind of encouraging people to believe information that is not true. Lying is a common form of deception. Stating something known to be untrue with the intent to deceive. Ito yung layunin nito, ikaw ay lokohin. No? Ito yung form ng pagsisinungaling. No? Ipapaniwala sa iyo ito yung totoo. No? Bobolahin ka niya, lolokohin ka niya. Sabi diyan, it is a spirit. The spirit of deception is from the devil. It plays at the mind and makes people who are affected to believe in the lies it presents. It is a spirit that wages war, quietly causing those affected unaware of menacing things going in their lives. Sabi diyan, kinakailangan na maunawaan natin kung ano yung espiritu ng deception. So, ito ay galing sa devil. So, tayo maging matalino sa ating pag-iisip. Bakit ako susunod sa iyo, Satan? Di ba? Ang nandito sa isip ko, si Jesus. Papasukin niya ni Satan para, i-torture ka sa kasinungalingan. Kung mahina ka at hindi deeply rooted yung salita ng Diyos sa puso mo, makukuha ka niya. Kasi bakit? Kayang-kaya ka niya. Isadlak sa kasalanan. So sabi diyan ay rebellion is against God. Disobedience ang number 3. No? It's define a failure or refusal to obey rules of someone in authority. So ultimately,
it is going against what God has commanded in His Word and disobeying how He wants us to live. So disobedience is rebellion against God or simply not trusting that He knows best. Yung hindi nating pagsunod sa salita ng Diyos, parang hindi natin siya pinagkakatiwalaan. So yung ating pananampalataya, kasama rin doon. Where is our faith? Nasaan na yung tiwala mo sa Diyos? Disobedience. No? Desire, deception, and disobedience. Sabi diyan sa Philippians 2:13, for it is God works in you to will, to act according to His good purpose. Ang kalooban ng Diyos ay gawin mo ay yung kalooban niya. Ang sumunod. Sumusunod ba tayo sa Diyos, sa law? Alam natin yung 10 Commandments? Alam natin na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon ang tayo magsinungaling. Pero sa buhay po ba natin, kahit tayo Kristiyano, hindi po ba tayo nagsisinungaling? Meron sinasabing white lies. Pero sabi nga, sa ating buhay, habang tayo nagmamature, tumatanda sa salita ng Diyos, dapat ay nandoon din kung paano tayo kumilos, gumawa. Hindi po pwede na nandito nga yung salita ng Diyos sa puso mo, pero yung gawa mo, bad. Paano mo ngayon masasabi na, anak ako ng Diyos, naipanganak ako muli sa Espiritu? Pero nasan yung katibayan nun sa buhay mo na nakikita ng mga tao? Hindi nagre-reflect. Dapat mag-reflect yun sa ating buhay. Dahil kung hindi totoo yung Diyos na nasa atin. Diba? Sabi nga dyan, yung ating pagsuway. Ano sinasabi dyan? Ang mga consequences ng disobedience in the Bible is an important topic. Yung ating pagsuway. Pagsuway sa magulang. Pagsuway sa Diyos. Magagawa natin yon kung tayo'y binulag na espiritu ng kasinungalingan ni Satan sa ating buhay. Kasi bakit? Nakapokus tayo doon sa maling gawa, masamang gawa. Mag-focus tayo kanino? Kay Kristo. Why? Because He is the author and perfecter of our faith. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Hindi doon sa mga bagay na ibubulid ka sa kasalanan. At ikaw ay mapaparusahan, mapapahamak ang kaluluwa mo. Saan hahantong ang isang kaluluwa na napahamak? Hindi nakapagsisi, hindi lumapit to ask forgiveness. Hindi siya natatakan ng salita ng Diyos, deeply rooted. Kung siya man ay nataniman, mababaw. Hindi nagkaroon ng ugat. Yung ugat naging bonsai. Kaya mahalaga po yung salita niya nakatanim dito. At meron tayong memory verse. Ang sabi diyan ay, noon pa man na nangangaral si Pablo, sabi niya, Paul is setting out the consequences of disobedience to God. The people of God committed sexually immorality. Dito, sa Korinto. Ano po?
So, noon pa man, meron namang ganong gawa. Hanggang ngayon, meron. Pero bakit? Yung mga taong gumagawa nun, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kasi kawawa nga ang tao pag walang alam. People perish because of lack of knowledge. Po. So, dito po, makikita po natin sa disobedience kung ano yung consequences na kung saan ay against God yung ating ginagawa, ang hindi pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi kalooban ng Diyos na mapahamak tayo. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay malublob sa kasalanan. Hindi kalooban ng Diyos mapunta tayo sa hell. Hindi kalooban ng Diyos. Ngayon, kung nananais mo doon ka mapunta, sinisiksik mo yung sarili mo, pinapahamak mo yung sarili mo. Dahil bakit ayaw mong sumunod? Kasi kalaban mo na sarili mo at si Satan. Kasi bakit? Christian living is a matter of the will, not the feelings. No? Believers say, I don't feel like reading the Bible. I don't feel like attending prayer meeting. But adults operate on the basis of will. They act, they feel. No? Because it is right no matter how. This explains why immaturity Christians easily fall into temptation. The more you exercise your will in saying decisive desire and decisive no. Kasi bakit? Habang niyayakap mo yung kasalanan, the more hindi ka makawala. Kasi nandoon yung focus ng mata mo eh. Alisin mo dahil kasi ilulublob ka niya sa kapahamakan. Kawawa ka. Ikaw ang magiging kawawa. Nasarapan ang katawan mo, pero nasaan ngayon ang kaluluwa mo? Saan ka patungo? Saglit lang yun. Dito mo lang mararamdaman yung sinasabi nila ng enjoyment sa sex. Dito lang. Pero saan mo ginamit? Sa masama. At doon ka nalublob sa kasalanan yun. Kung hindi ka marunong makaalis, hindi mo alam paano umalis doon, kawawa ka. Kasi nataniman ka na eh. Nakarinig ka na eh. Pero anong ginawa mo? Binaliwala mo. Kasi binulag ka ni Satan. Yung mga mata mo, na hindi mo na makita yung liwanag. Kaya napalis yung nabura sa isip mo yung pamilya mo. May 4 kang anak. Ipinalit mo, nagbago ka ng pamilya. Yung pamilyang nakuha mo, may 2 anak. Bubuhayin mo rin yung asawa mong bago at yung 2 mong anak. Iniwan mo yung 4 na anak mo doon sa asawa mo na wala naman trabaho. Naging miserable yung pamilya mo sa una. And then yung pangalawa, ganun ang ginawa mo. So, sa harapan ng Diyos, anong ang ginawa mong paglabag? Thou shalt not commit adultery. Kung hindi ka man dito maparusahan, parurusahan ka pa rin ng Diyos, hindi tayo makakaligtas. At yung parusang yon ang maglilid sa atin sa kapahamakan. Tandaan po natin, saan mapupunta ang mga nag-disobey at yung mga nadaya. Ang ending nun ay death. So, number 4 is death. Death. Dito tayo hahantong sa death. At itong disobedience gives birth to death, not life. No? Etong disobedience, no? Dito nanganak. At
At yung inyanak ay death, kamatayan. Ang sabi diyan, if we will only believe God's word and see this final tragedy, it will encourage us not to yield to temptation. So kung ito sana'y nakita natin ng mas maaga, ano ba yung ibig sabihin nito na nakita natin? Dito ay sinasabi na kung saan ang tao, meron kang kalayaan mag-isip. Pagaganahin mo yung common sense. Kung halimbawa itong babaeng ito na nag-send sa akin ng post na ganito, patulan ko, ibahay ko, gawin kong pamilya. Ano kaya ang mangyayari? Anong ibubunga? Ano yung consequences? Nag-isip ka ba? Iniisip mo ba yun? Yung kahihinatnan. Hindi mo nga inisip eh. Dahil nabatubalani ka na eh. Naakit ka na ng gusto eh. Nalimutan mo yung first family mo. Kasi nakatuong ka eh. Alam niyo, spiritually dead. Tayo na bulag. Spiritually no paningin. Pero, sa physical, nakakakita tayo. Kikita natin lahat yan. Pero, sabi nga sa James na kung saan ay, buhay ka, pero yung spirit mo patay. Buhay ka, pero yung spirit mo patay. Kailangan ng ating binubuo ang tao ng spirit, soul, and body. So, ang namamayani sa'yo, body, because of the lust. Kaya hindi mo na makikita yon, nagiging blinded ka. Kasi binulag ka ni Satan. Sa mga bagay na gusto ng katawan mo. Kasi nananabik ka na makuha mo yung babae. Kaya gusto mong ibahay, gawin mo second family. Inabandon mo yung pamilya mo, iniwan mo. So, hindi yung sex na natutunan mo dito sa mundong to ay napunta sa masama. Pero sabi nga, ang sex ay hindi bad. Kasi without sex, hindi dadami tao. Kasi anong utos ng God? Humayo kayo't magparami. When Adam and Eve na sila'y magkasala sa Diyos. Pero tayo, alam natin yung na ngayon, yung salita ng Diyos. Dapat nating maunawaan ng lubusan. Kung paano tayo trials turning to triumph. No? Paano? No po? Pero sabi nga dyan, ay, on the cross, Jesus also experienced physical death. Sa Matthew 27, verse 50, the difference is that Adam died, he was a sinner. And Jesus who died never sinned. Choose to die as a substitute for sinners. Yun ang ginawa ni Jesus. Hebrew 2:9. Jesus then showed His power over death and sin by rising from the dead on the third day. Matthew 28. No? Because of Christ, death is a defeated foe. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 1 Corinthians 15:55. So, ang Panginoong Jesus, pinagwagian niya ang kamatayan at ang grave. So tayo, paano din tayo magwawagi? How can a Christian achieve victory in times of trials and temptation? Ito yung final tragedy sa buhay natin. Ang tayo ay mahulog ng lubos sa kasalanan. Do I take any pleasure in the death of the wicked? Rather, I am not pleased when they turn from their ways and live.
Sabi sa Ezekiel 28:23-24. But if a righteous man turns from his righteousness and commits sin, and does the same detestable things, the wicked man dies, will he live? Yung bang righteous, pag namatay ng makasalanan, sabay mabubuhay. None of the righteous things he has done will be remembered. Yung lahat ng mabubuting gawa niya, hindi na yan maaalala. No? Because of the unfaithfulness. He is guilty of, and because of the sin he has committed, he will die. Kaya tandaan po natin na kung saan sa buhay po natin bilang mananampalataya, bilang nagtitiwala ng lubos sa Diyos, alam natin ang tukso ng kaaway. Dito tayo ididil ng kaaway. Kasi bakit? Ganon din ang ginawa ng Panginoon nung siya i-tempt ni Satan 3 times sa Matthew 4, verse 4 hanggang 10. Kung atin titignan yung conversation ni Satan at ni Jesus Christ, anong sinasabi diyan? He always dealt with the temptation on the basis of the Word of God. 3 times he said, it is written from the human point of view, turning stones into bread to satisfy hunger is a sensible thing to do, but not God's point of view. When you know the Bible, you can detect the bait and deal with it desirely. No? Kung alam natin yung bait, alam nyo pa kung ano yung bait? It is a trap. Ito ay isang pain. Pain to ng Satanas sa buhay mo. At ganun din ang ginawa niya kay Jesus Christ. Matthew 4, verse 4. Ako? Sabi diyan, this is what it means to walk by faith and not by sight. Ako? Dahil kasi, sabihin ba naman ni Satan, gawin mong tinapay ang mga batong to para satisfy ang mga nagugutom. Pero ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, tempt number 1, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang ganda po nung sinabi dito ng Panginoon. No? Man does not live on bread alone. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita din ng Diyos. At anong sinabi niya? It is written, nasusulat. Ano po? Tempt number 2, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. Alam niyo si Satan, wise, tuso. Ginagamit din niya ang salita ng Diyos. Ito'y nakapaloob sa Psalms 91. He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. And then, Jesus answered again, it is written, do not put the Lord your God to the test. Ito yung ginawa niyang panlaban. Kanino? Kay Satan. And third tempt sa kanya. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world. And he said, if you will bow down and worship me, sabi ni Satan. Apo? Jesus said again, Jesus said to him, away from him, Satan, away from me. Lumayas ka, Satanas. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Matthew 4:10. Nakita po natin kung paano gumamit ng panlaban
si Jesus Christ kay Satan. Dinidikdik niya, it is written, saan? In the Bible. Sa Word of God. Ito'y kaya rin nating gawin. Tayo ay humarap sa kaaway para tayuan mo, alin, ang salita ng Diyos. So, alam natin kung papaano lumaban si Jesus Christ kay Satan. Ang gamit din niya, Biblia, the Word of God. Tayo, ganun din. Yun ang ating panlaban. Dito natin ngayon malalaman kung paano tayo lalaban at magtatagumpay. Sabi diyan, sabi dito, ay, how can a Christian achieve victory in times of trials and temptation? Paano na ang isang Kristiyano magtagumpay in times of trials and temptation? Po ninyo, yung pong salita ng Diyos ay ating sandata. Kapag ka po tayo ay naharap to wage war, kailangan po nating lumaban. Hindi tayo lalaban na sa pamagitan ng ating lakas, nitong ating body. Hindi. Hindi tayo makikipagsuntukan, makikipagbuno sa kampo ni Satan. Kundi tayo ay lalaban, pero sabi nga, it's a warfare prayer. Alam niyo po, kailangan pagkalalabang ka at haharap ka kay Satan, merong warfare prayer. Ang sabi diyan, Heavenly Father, I claim by faith now the protection of your armor, that I may stand against Satan and all his hosts. In the mighty name of Jesus Christ, overcome them. So, sabi ko nga, mahalaga ang memory verse sa atin. Bakit? Iyon yung tabak, kailangan mong hawakan. Iyon, nakikita natin yung espada. Opo. Salita ng Diyos ang ating panlaban. Yun yung ating espada. Hindi automatically na espada siya. Siya ay salita ng Diyos. Saan yung lalabas? Sa dila natin. Nasaan yung bala na yon, yung salita ng Diyos? Nandito yon at nandito sa puso. Asan yung memory verse mo? Kukunin mo po ba yung Bible? At saka mo ngayon hahanapin yung memory verse mo? Hindi po. Dapat yung memory verse nakatanim na rin dito. Deeply rooted at dito. Sasabihin mo ngayon sa kaaway. Sabi dyan sa Ephesians 6:17, take the helmet of salvation. Yung helmet, yun ang salvation natin. Yung kaligtasan nating tinanggap nang tayo ay ma-born again. Ano po? And the sword of the Spirit, which is the Word of God. At yung salita ng Diyos, the sword of the Spirit, yung salita ng Diyos. Yun ang the sword natin. Hindi tayo makikipagganon. Ang ating paglaban ay against sa salita. Paparatangan ka ng kaaway, sasabihin sa'yo, oh, nakita kita, may kasama kang iba, nanloloko ka, hindi alam ng partner mo. So, yung pagsasalita na yun ng kaaway sa'yo, naghahamon yun. Naghahamon yun ng to wage war. So, dapat nakahanda tayo. Alam natin yung warfare prayer at alam mo rin yung memory verse. Alam nyo ba kung ano memory verse lang doon ang gagamitin? Luke 10:19. Anong sabi doon? Jesus. Sasabihin mo din, it is written in the Bible. Jesus said, sa Luke 10:19, I gave you the authority. Binigyan tayo ng authority ni Lord.
to tear down the walls of the enemy. I gave you the authority. Binigyan kita ng authority. Tayo. Alam ba natin may authority tayo? Binigay na sa atin ng Panginoon. At yun ang gagamitin natin. Jesus said, it is written in the Bible, Satan, sabi ng Panginoong Jesus, I gave you the authority to trample all the snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. Iyon ay kinakailangan tayuan mo, panindigan mo at panghawakan mo. Kasi doon tayo magtatagumpay. Without that, the Word of God na nandito sa ating puso, na nasa isip natin, isa tayong talunan. Hindi mo mapagwawagian ng pamilya mo na manatiling buo, sinira ng kaaway na hindi mo namalaya. Kasi nakapokus ka sa mga bagay na makasanlibutan. Huwag tayong pumokus doon. Ang paglabang sa kaaway. Kailangan hawak mo yung tabak. Kailangan meron ko pa memory verse. Hindi po pwedeng ano nga ba yun? Ayan na yung kaaway eh. Naghaharap na kayo eh. Pero si Jesus Christ, ano sabi niya? It is written. Saan nasusulat? Sa Biblia. At nandito rin. Sa mind and heart nating mga tao. Kaya dapat nating unawaing mabuti yung mga bagay na hindi pa natin nalalaman at nauunawaan. Kasi ito yung magbibigay sa atin para tayong mag-mature bilang followers ni Kristo. Believers ni Kristo. At yung mga bagay na yon, paano ko ito napagtagumpayan? Because of God. Sa tulong ng Diyos lamang. Hindi na sarili ko, hindi ng Diyos. Tayo po tayo. Lord, thank you po sa kalakasan na binigay mo po sa akin para tumayo sa iyong salita. At ibigay sa iyo, Panginoon, ang lahat ng glory. Sa akin yung buhay ng patotoo. Thank you po, Lord. Na kundi dahil sa iyo, napariwara buhay ko at ang pamilya. Kaya, Lord, thank you po. Ito po yung binigay mo po sa akin kanina umaga. I-testify ko, Panginoon, yung ginawa mong tulong sa akin. Kaya, Lord, I give you the highest glory, Panginoon. Dito sa living testimony na itinulong sa akin. Dahil ikaw yung Diyos na nakaalam, Panginoon, ng aking naging problema. Kaya, Lord, thank you po sa tulong na ibinigay mo sa akin. Thank you po sa kalakasan. Kung hindi, Panginoon, sa tulong mo, sa kalakasan binigay mo sa akin, I am nothing. Wala po akong kaguluhan sa mundo. Bilang isang nanay, bilang isang asawa, bilang believers po. Kaya Lord, thank you po sa buhay na patotoong to na ginawa mo sa aking buhay. Hindi ko nalilimutan dahil ito, O Diyos, ay itinulong mo sa akin at sa aking pamilya. Kaya narito kami, Panginoon, kasama ng aking mga anak. Bagamat umanaw na yung partner na binigay mo sa akin. Ganun pa man, Panginoon. Ikaw pa rin yung Diyos na handang lagi tumulong sa mga nanay na nangangailangan, sa mga tatay na nangangailangan.
Bless mo, Lord, ang bawat pamilya. Bless mo, Lord, ang lahat po ng couple. Bless mo, Panginoon, ang isang masayang tahanan na ang pinakamatibay na pundasyon ay ikaw, Panginoon. Thank you po, Lord, sa oras na ito, sa aking pong naibahagi na kung saan, O Diyos, ito'y magsilbing nakatanim na timo, nagrema sa bawat puso't isipan na narito. Patuloy kaming mabuhay, Panginoon, na taglay namin ay ang salita. Maraming pong salamat. In Jesus' name.